Kabanata 51. Pagbalik ni Luna sa kanyang kwarto, bigla niyang naalala ang isang napakahalagang bagay na nakalimutan niya. Hindi pa pala niya nalalaman kung ano ang naging epekto ng video na inilabas niya kagabi. Kasalanan lahat ni Dave. Simula nang bumalik ito sa bansa, parang wala na itong ibang ginawa kundi ang manggulo at mambuwizet sa kanya. Agad niyang binuksan ang laptop at nagsimulang maghalungkat ng impormasyon. Mainit na usapin sa internet ang video kung saan 33 beses pumalpak si Gia Quinn sa isang eksena. Puno ng batikos ang comment section, habang ang nakakagulat na husay ni Luna sa pag-arte ay umani ng papuri. Kasunod yun, unti-unting nagdududa ang mga tao kung totoo nga ba ang kumalat na chismis na nang-aakit siya sa set. Isa-isa na ring nagsilabasan ang mga anonymous na revelasyon, na ginagamit daw ni Gia ang shooting para sa personal niyang vendette, na sinadyang sampilan si Luna sa eksena, sinampal din ng sariling assistant, at kung ano-anong pambabastos at pang-aabuso sa mga crew ang ginagawa nito. Hanggang sa tuluyan ng gumuho ang kasinungalingang imahe ni Gia Quinn, dahil sa sunod-sunod na pagsisiwalat ng mga artista at crew na matagal nang sumisikil ng galit. Makeup artist, Amy. Noong una, inis na inis ako kay Luna. Kasi lagi siyang ginugulo ni Gia at damay kaming mga crew. Halimbawa, para lang patagilan si Luna, lagi niyang pinapuna ang makeup at paulit-ulit niya akong pinapagawa. Araw-araw ganun. Kaya akala ko noon, kasalanan ni Luna kung bakit ako naiinis. Pero ngayon ko lang napagtanto, hindi pala siya ang may kasalanan. Alam kong may mga magagalit sa akin sa pagsasalita ko ngayon, pero hindi ako matatahimik kung hindi ko ito ilalabas. Noong araw na nagwala ang fans ni Dave Thompson sa set, kung hindi ginamit ni Luna ang braso niya para harangin ang batong ibinato, mukha ko sana ang tinamaan. Errand boy, Leo. Frank and outspoken daw. Mas bagay yata ang inggiterang baliw. Si Gia Quinn ay parang tumor sa set. Laging late, maagang umuwi ng walang palm, utos dito, utos doon, at kung makatingin sa amin, parang hindi kami tao. Isang araw, sandamakmak na beses akong pinapabalik-balik para sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Akala niya yata, katulong ako ng pamilya nila. Si Luna Windsor naman, bagamat tahimik at tila may sariling mundo, magalang sa amin. Kada end ng shooting, nagpapasalamat siya sa lahat. Kahit noong panahong iniiwasan siya ng mga tao, hindi siya tumigil sa paggalang sa amin. Assistant Director. Hindi ako mahilig makisawsaw, pero gusto ko lang linawin, noong unang araw lang ng shoot may nagpadala ng bagay kay Luna. Sa araw-araw, hindi ko siya nakikitang nakikipaglandian. Natural lang sa magagandang babae ang may tagahanga, pero grabe naman ang pagka-warp ng balita. Cameraman. Wala akong reklamo sa professionalism ni Luna Windsor. Marunong siyang magposisyon sa harap ng camera, kadalasan one take lang siya maliban na lang kung may ibang pumalpak. Kaya kapag siya ang kinukunan ko, pinaka-relax ako. Samantalang si Gia Quinn, bangungot ng kahit sinong cameraman. Nasobrahan sa retoke, ang ilong parang alien. Tapos ako pa raw ang may kasalanan kung bakit pangit ang kuha. Gusto yata niya na siya lang ang laman ng buong frame. Director Gilbert Gozon. Ang chismis online na nakapasok si Luna Windsor sa proyekto dahil sa likod na pinto, ay puro kalokohan. Hindi lang insulto kay Luna yan, kundi pati sa buong production team. Plano ko sana ipakita ang galing niya pag ipinalabas na ang pelikula. Pero dahil naapektuhan na ang trabaho namin, ilalabas ko na ang ilang highlight ngayon. Tingnan nyo ng mabuti. Producer Takeshi Wang. Lahat na nagsalita, ako na lang ang kulang. Sinasabi ng iba na nakatanggap kami ng dagdag na 5 billion na pondo dahil sa sponsor ni Luna Windsor. Para tapusin ang chismis, humingi ako ng permiso sa investor para ibunyag ang pagkakakilanlan niya. At Little Koi Prince. Napangiti si Luna habang binabasa ang lahat. Inaasahan niyang marami na sa production ang gigil kay Gia, kaya't sapat lang na may isang mamuna at susunod na ang iba. Pero ang sabay-sabay na pagpuri sa kanya habang binabagsak si Gia Quinn. Hindi niya inaasahan. Ibang klaseng kasiyahan ang naramdaman niya na may nakakakita sa pagsusumikap niya. Agad siyang naging curious sa tweet ni Takeshi Wang. Kaya dali-dali niyang binuksan ang ID account na at Little Koi Prince para tingnan kung sino nga ba ang misteryosong investor na yon. Pagkabukas niya, hindi na nakagalaw si Luna sa pagkagulat. Ang nakapangalan sa verified account na at Little Koi Prince ay, acting CEO ng Golden Age Entertainment. Lucian Ford. CEO ng isang dambuhalang entertainment company. Anong klaseng username yan? Parang grade schooler lang ang nag-isip. Hindi niya inasahang si Lucian pala ang misteryosong investor na sumuporta sa pelikula sa huling sandali. Bagamat nakakagulat, may saysay pa rin. Sa huli, ito ang unang malaking pelikula ni Dave matapos ang pagbabalik niya sa bansa. Natural lang na todo suporta ang Golden Age. Pero ibang klase rin talaga ang Golden Age. 50 million ang ibinuhos kahit para lang sa second male lead. Sa isang post lang ni Takeshi Wang, tuluyang naibalik ang malinis na pangalan ni Luna. Kung paanong nabura ang dumi sa reputasyon niya, ganun naman kabigat ang bagsak ni Gia na ngayon ay kilala na bilang arrogant, mapangapi, at walang kwentang artista. Nakita na ng mga matatalinong netizens ang katotohanan si Gia Quinn ang talagang may pagkano ng iskandalo laban kay Luna, pero sa ngayon, kulang pa rin ng konkretong ebidensya. Hanggang dito, kontrolado pa ni Luna ang takbo ng mga pangyayari. Ngunit may mas matinding pasabog na hindi niya inasahan. Hating gabi ng nakaraang araw, naglabas ng post si Henry Wing, ang manager ni Gia Quinn. Walang paligoy-ligoy na ibinunyag ni Henry Wing kung paano ginamit ni Gia ang mga tagahanga niya para sirain ang pangalan ni Luna.
Detalyado niyang ikinwento kung paanong gumamit ng dummy account si Gia upang magpanggap bilang fan ni Dave Thompson para pukawin ang galit ng mga ito at gamitin sila laban kay Luna. Pero ang pinakamabigat sa lahat, hindi tunay na mayaman si Gia, isa lang pala siyang kabit na nagpapanggap bilang anak mayaman. Ang lalaking tinatawag niyang tatay ay hindi niya ama kundi sugar daddy niya na may legal na asawa at mga anak. Kasama sa post ni Henry ang mga nakakakilabot na chatlogs at matitinding revelasyon. Kahit anong palusot ni Gia, wala na siyang kawala. May isa na lang landas na pwedeng tahakin ni Gia, tahimik na magretiro. At ang tsansa niyang makabalik pa sa industriyang walang kasiguraduhan at puno ng intriga. Halos wala na. Dahil sa matinding paglabag sa etika sa pagbubunyag ng sikreto ng sariling talent, tuluyan na ring gumuho ang career ni Henry bilang manager. Walang nakakaalam kung anong klase ng bangayan ang nagtulak sa kanya upang sabay silang bumagsak ni Gia Queen. Kabanata 52. Nang sumabog ang balita, agad na sinubukang burahin ng Starlight Entertainment ang post ni Henry Wing at patahimikin ang chismis. Pero huli na, mas lalo lang nagalit ang netizens. Bilang damage control, naglabas ang kumpanya ng pahayag na magsasagawa sila ng masusing investigasyon kaugnay sa ginampanan ni Gia Queen sa paninira kay Luna Windsor. Hindi nila binanggit ang isyu ng pagiging sugar baby ni Gia, malinaw na ayaw pa rin nilang isuko ang artistang pinuhunanan nila ng malaki. Wala sanang shoot si Luna ngayong araw kaya balak lang sana niyang magpahinga sa bahay. Pero dahil sa eskandalo, kinansela na niya ang day off niya. Pagkatapos lang niyang magagahan nang tumanggap siya ng tawag mula sa kumpanya. Pagdating sa conference room, naroon na sina Snow Windsor, Jasmine Dean, at Gia Queen. Naroon din ang head ng PR na si Percy Han. Nakayuko si Gia, halatang hindi nakatulog at may itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nang makita si Luna, bigla itong napabalikwas at galit na sumigaw. Luna, hayop ka, masaya ka na ba? Tandaan mo to, hindi pa ko tapos sayo. Napakamot na lang si Luna sa tainga. Pare-pareho na lang ang linya nito. Parang mabibingi na yata ako. Tumigil ka nga, hindi pa ba sapat ang kaguluhang ginawa mo? Galit na saway ni Percy. Kahit nagngingit-ngit, napilitan si Gia na muling umupo habang mukha siyang kawawa. Nang mabulgar ang relasyon niya, agad siyang pinutol ng sugar daddy niyang takot sa eskandalo. Ngayon, nakasalalay na lang ang kinabukasan niya sa desisyon ni Percy. Umupo ka na rin, utos ni Percy kay Luna, may halong pag-aalinlangang bakas sa kanyang mukha, para bang may mabigat siyang desisyong kailangang gawin. Doon na nagsalita si Jasmine. Luna, alam mo na siguro ang nangyari kagabi kaya hindi ko na kailangang ulitin. Ganito ang gagawin natin mamaya, maglalabas ng pahayag si Gia para humingi ng paumanhin sa paninira niya sa'yo. Sagutin mo ito sa paraang ikaw din ay umamin na may pagkukulang ka. Medyo magpakabait ka sa tono. Sabihin mong pinatawad mo na siya. Pagkatapos noon, agad na sumingit si Snow na may mapagpanggap na pagkumbinsi. Junior Windsor, alam kong hindi ka komportable sa nangyari, pero may pagkukulang ka rin sa sitwasyong to. Hindi dapat nakakaapekto sa kumpanya ang alitan niyo ni Gia. Sa ngayon, ang pinakamainam nating magagawa ay bawasan ang pinsala. Tahimik na tumingin si Luna kay Snow, na kunwari nag-aalala para sa kumpanya. Sa kalmadong tinig, sinabi niya, Senior, kung tama ang pagkakaalala ko, si Gia naman talaga ang laging naninira at nang-aaway sa akin. Simula pa lang, iniisip ko na ang aral ni Jazz na huwag mapahiya ang kumpanya. Kaya tiniis ko ang lahat at pinili kong manahimik. Kahit noong siniraan ako, hindi ako nagabala sa kumpanya. Nakaligtas lang ang pangalan ko dahil may ilang mabubuting netizens at katrabaho na tumindig para sa akin. Ang isyong ikinagagalit ngayon ng publiko ay ang pagiging kabit ni Gia. Hindi ba't siya ang nagpadalos-dalos, na hindi inisip ang reputasyon ng kumpanya? Inakusahan pa niya ng kasinungalingan ng kapwa-artista. Ngayon, sinira niya ang imahe ng buong kumpanya. Gusto mo bang sabihin na kung hinabol ako ng asong ulol, nahulog siya sa kanal at namatay, kasalanan ko pa rin iyon? Kung magpapalabas siya ng post na nagpapatawad kay Gia, para na rin niyang ibinaba muli ang sarili niyang reputasyon na pinaghirapan niyang buuin muli. Patawarin si Gia, habang galit na galit pa ang publiko. Ano siya, tanga? Nang inig sa inis si Snow, halos mabulunan siya sa sinabi ni Luna. Mabubuting netizens, ang totoo ay si Luna ang mismong nag-leak ng video pero ang kapal din talaga ng mukha niya para magsalita ng ganun, na para bang inosente. Samantala, si Gia na medyo kumalma na, biglang muling nagwala. Luna, sinong tinatawag mong asong ulol? Sabihin mong malinaw, ako ba? Makikitang magsisimula na namang mag-eskandalo si Gia, kaya agad siyang pinigilan ni Percy. Hindi na kailangan ng public apology. Talaga, agad na lumiwanag ang mukha ni Gia, ngunit sinundan ito ni Percy ng malamig na utos. Gia, magsulat ka na lang ng liham at sabihing magre-retiro ka na. Ano, napasigaw si Gia, pinaalis niyo ko sa showbiz. Bakit ako? Hindi ako papayag. Hindi ako magsusulat ng ganyang liham. Napuno na si Percy. Ang pinapasulat ko sa iyo ay sarili mong statement para bigyan ka pa ng dignidad. Huwag mo nang abusuhin yun. Ano naman ngayon kung kabit ako? Sa industriya natin, halos lahat ng artista may sponsor. Bakit ako lang ang kailangang magretiro? Dahil ikaw lang ang tanga na hinayaang kumalat sa publiko. Hindi ko kasalanan yun. Lintik na Henry Wing na yun ang nagtaksil sa akin. Bakit hindi niyo siya ang imbestigahan? Paano ko siya iimbestigahan kung nag-resign na siya? Si Henry ang pinakamatinong manager sa kumpanyang ito. Tanungin mo ang sarili mo, bukod sa kanya, sino pa bang may tiyagang tiisin ka?
Hindi lang siya ang pinagsisigawan mo, sinigawan mo lahat. Noong may lagnat ang anak niyang lalaki at kailangan niyang pumunta sa ospital, ayaw mo pa siyang paalisin. Nang sa wakas ay nakaluwas siya ng hating gabi, dinala agad sa ICU ang anak niya dahil lumala ang lagay. Hanggang ngayon, kritikal pa rin ang bata. Isa-isang binanggit ni Percy ang lahat ng kasalanan ni Gia. Maging siya, sawang-sawa na sa paglilinis ng kalat nito. Pero kahit matapos marinig ang lahat, wala pa ring bakas ng pagsisisi sa mukha ni Gia. Sa halip, malamig pa niyang sagot. Hindi naman namatay yung bata, di ba? May doktor naman. Ano bang pinagkaiba kung hindi siya nakapunta agad? Worth it ba na ilaglag ako dahil lang dyan? Hanggang sa huli, hindi pa rin niya maunawaan kung bakit biglang bumaligtad ang dati niyang masoneering manager. Sa isip niya, divorced na nga ito at may sakiting anak, kailangan niya ng malaking pera buwan-buwan. Kung wala na siyang trabaho, saan siya kukuha ng pambayad? Ni sa hinuha, hindi niya naisip na si Leon Felix mismo ang kikilos para pabagsakin ang tulad niyang isang maliit na isda. Pinisil ni Percy ang sentido. Sa wakas ay tuluyan na siyang sumuko sa pakikipag-uusap kay Gia. Ang pakikipagdiskusyon sa isang tanga ay para mo na ring nilustay ang utak mo sa wala. Malaki ang naging investment ng kumpanya kay Gia Quinn, pero sa insidenteng ito, wala na talagang balik. Kahit gaano pa kalaki ang nalugi, wala na silang magagawa kundi ang tuluyang bitawan siya. Nang makita ni Gia na desidido na si Percy, agad siyang napasugod kay Snow na parang isang nalulunod na isda na kumakapit sa huling salbabida. Snow, tulungan mo ko. Papayag na kung si Jasmine na lang ang humawak sa akin. Manganga ko akong magiging masunurin ako. Magpo-post ako ng apology, promise. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Jasmine Gin. Halatang ayaw na ayaw sa ideya. Siya pa talaga ang gagawa noon. At syempre, hindi rin naman ganun kabobo si Snow para tanggapin iyon. May paawa pa itong ekspresyon ng sumagot. Gia, hindi sa ayaw kitang tulungan, pero narinig mo naman ang sinabi ni Luna. Ayaw niya, at desisyon na rin ito ng kumpanya. Wala na akong magagawa. Alam na ni Snow na tapos na si Gia. Ang plano lang naman niya ay gamitin siya hanggang sa huling sandali para hilahin pababa si Luna. Sayang, kasi mukhang nabasa na ni Percy ang sitwasyon na wala nang silbi ang apology, at baka madamay pa ang ibang artista kung pilitin pa. Kaya minabuti na nitong tuluyan ng bitawan si Gia. Akala niya noon, si Gia ang magiging ultimate weapon niya laban kay Luna. Hindi niya inasahan na siya pa ang magkakalat at magpapataas ng pangalan ng kalaban. Paano ka pa nga ba mag-aaksaya ng effort sa ganun? Luna, puti ka, tandaan mo to, kahit mamatay ako, isasama kitang bumagsak. Sigaw ni Gia habang nilalamon na ng desperasyon. Tinangkal niyang sugurin si Luna, pero tinawag agad ni Percy ang security. Hinayla na siya palabas. Si Luna naman, hindi na nagsayang ng emosyon para sa taong katulad niya. Ang natira lang sa kanya ay kaunting awa. Hindi man lang nito alam na ginamit lang siya bilang cannon fodder. Lumapit si Percy kay Luna, at sa unang pagkakataon, may init na sa kanyang tinig. Luna, mag-focus ka na lang sa pelikula mo ngayon. Kung maganda ang resulta, mas lalo kang susuportahan ng kumpanya. Pero tama rin ang sinabi ni Snow. Maghinay-hinay ka at iwasang gumawa ng ingay. Mula sa paninira, hanggang sa paglilinis ng pangalan ni Luna, at sa pagpilit kay Gia na magretiro, ang buong pangyayari para bang isang maingat na binuong PR plan. May kutob si Percy na may taong nasa likod ni Luna, pero dahil wala siyang mahagilap na butas, ang tanging conclusion niya ay, swerte lang talaga siya. Salamat, Director Han. Gagawin ko po ang lahat, sagot ni Luna, na may bakas ng gulat at pag-iingat sa mukha. Pagkalabas ng meeting room, dumiretso si Luna sa restroom. Hindi nagtagal, sumunod agad si Snow. Nakaakbay ang mga braso sa dibdib, nakangising mapanukso si Snow. Luna, sa kakahalungkat mo ng baho ng iba, hindi ka ba natatakot na balang araw, may maglalantad rin ng baho mo? Kumurap si Luna. Saglit na kumaibot ang kanyang mga mata, may malamig na ningning sa mga ito. Pagharap niya, malamig ang tinig. Sino ba naman ang walang baho sa industriyang to? Ikaw, wala ba, Miss Windsor? Binigyang diin pa niya ang Windsor, na para bang may malalim na kahulugan. Oo nga pala, di ba ang bansag kay Gia Quinn ay kabot na nagkukunwaring rich heiress? Parang ang ganda nun sa headline kung ikaw ang bida. Sa oras na ilabas ko ang totoo, di na ko mahihirapang isipin pa ang title. Parang tinamaan si Snow sa pinakamahinang bahagi niya. Napuno agad ng galit ang kanyang mukha. Anong kabot na nagkukunwaring rich heiress? Ako ang tunay na anak ng pamilya Windsor. Ako lang ang kinikilalang anak ni Papa. At si Yuan, hindi mo siya napigil ang iwan ka. Akala mo ba may maniniwala pa sa mga kasinungalingan mo? Ngumiti si Luna, mabagal ang bawat salita. Ganun ba? Sige, subukan natin. Ilabas natin pareho ang mga sikreto natin. Malay mo, may maswerte akong followers na makatuklas sa kinaroroonan ng dalawang lalaking binayaran mo noon. Baka mas mabilis pa silang mahanap kung ay public ko ang paghahanap. Nagiba na ang buong anyo ni Snow. Sa puntong ito, halos mapasigaw na siya. Luna, baliw ka na talaga. Hindi siya natatakot na agawin ni Luna ang kanyang posisyon o ang lalaki niya. Ang kinatatakutan niya ay ang posibilidad na ilabas ni Luna ang lahat ng baho niya, kahit pa sa desperasyon lang. Natawa si Luna. Hindi na niya napigil ang ngumiti nang makita ang takot na mukha ni Snow. May casual na ekspresyon, tinapik niya ito sa balikat. Miss Windsor, huwag kang mag-alala. Biro lang naman. Hindi ko naman ibababa ang sarili ko para lang patulan ang basurang tulad mo. Pero pagkarating sa puntong iyon, unti-unting nagbago ang tinig ni Luna.
Mula sa malamig na pananalita, naging matalim at puno ng banta ang kanyang tinig. Lumapit siya at ibinulong sa tenga ni Snow, na parabang maltong bumangon mula sa impyerno. Pero kapag ginamit mo ulit ang insidenteng yun para takutin ako, hindi ko na alam ang magagawa ko kapag nawalan ako ng kontrol. At kung gamitin mo pa ulit ang baboy mong kasabwat, kahit mamatay ako, isasama kitang bumagsak. Si Gia ay mukhang matapang lang, pero madaling durugan. Ako, hindi ako katulad niya. Matapos iyon, binitawan niya ang balikat ni Snow at tuluyan ng lumakad palayo. Hindi man lang nagtagumpay si Snow sa pananakot, siya pa ang naiwan na nanginginig. Pagkaalis ni Luna, napatumba siya sa sahig. Maitim ang mukha habang galit na sinipa ang pinto. Putang ina, sigaw niya sa sarili. Kailangan niyang makaisip ng paraan para tuluyan nang mawala si Luna. Dahil habang nabubuhay si Luna, maaaring mawala sa kanya ang lahat. At hindi niya hahayaang mangyari yun. Kabanata 53. Pagkalabas ng kumpanya, at dahil wala na siyang ibang lakad, naisipan ni Luna na dumiretso sa mall. Nangako kasi siyang bibilhan niya si Little Treasure ng mga bagong damit. Sa pag-alala sa bata, biglang naglaho ang lahat ng bigat sa dibdib niya. Nakangiti na siyang nag-shopping. Diretso siya sa section ng pangbatang damit. Iba't ibang klaseng damit ang nakadisplay. Makukulay, cute, at mamahalin. Wala siyang pakialam. Todo siya sa pamimili, mas ganado pa siya ngayon kaysa noong bumibili siya para sa sarili. Simula nang makilala niya si Little Treasure, nag-iba ang takbo ng mundo niya. Dati-rati, iniiwasan niya pa ang mga store na may kinalaman sa bata. Pero ngayon, sa bawat makitang pang-kids item, hindi trauma ang naaalala niya kundi ang cute na batang iyon. Yung pakiramdam na gusto mong ibigay lahat ng maganda at masaya para sa kanya. Parang, umiibig ka. Mahal ang mga paninda sa mall na to, lalo na ang children's wear. Pero dahil para kay Little Treasure ito, handa siyang gumastos. Magbabawas na lang siya sa pagbili ng makeup. Ngayong araw, simpleng dress lang ang suot niya na galing sa isang designer na gusto niya pero hindi sikat. Maganda nga ang fit, pero walang brand name. Kaya't walang pumapansin sa kanya. Ang mga shop assistant, abala sa pag-aasikaso sa isang babaeng mula ulo hanggang paa ay naka-Chanel. Hindi man lang siya tinanong. Pero wala siyang pakialam. Abala siyang naglilibot sa mga racks, hanggang sa may isang bagay na pumukaw ng atensyon niya. Isang maliit na sapphire blue suit. Bukod sa matingkad na kulay, may maliit itong pocket square na may logo ni Superman. At dahil marami siyang damit na may Superman motif, perfect ito pang matchy outfit kay Little Treasure. Nang mabanggit sa isipan niya ang mother-child outfit, kumislot ang puso niya. Para bang napaisip siya, oo nga no. Ang pakiramdam ay parang umiibig siya, pero higit pa. Para bang may sariling anak siya. Saglit siyang natulala. Naghalo ang emosyon sa mata niya. Kagustuhan, sakit, at takot. Pero kalaunan, bumalik siya sa realidad. Lumapit siya sa isang sales lady. Miss, gusto ko po ito. Pakipak na lang. Tumingin muna ng malamig ang sales lady bago sumagot. $12,000 po yan. Kalma lang ang sagot ni Luna. Oo, nakita ko na ang tag. Pakipak na. Medyo lamambot ang mukha ng shop assistant at ngumiti pa. Gusto niyo po bang ipag-gift wrap? Bago pa man siya makasagot, isang kamay na may jade bracelet ang bigla na lang sumingit at sinunggaban ang damit. Ay, ang ganda nito. Akin na to. Ah, pasensya na po, mahinahong paalala ng shop assistant, nauna na pong pinili ng lady na ito ang damit. Ang babaeng naka-Chanel na siyang sumunggab sa damit, ay agad na nagtaas ng baba na may bahid ng inis. Nabayaran na ba niya? Ah, hindi pa po. Di wala pa ring may-ari. Ako ang kukuha nito, ay bill niyo na agad. Utos niya na parang may-ari ng buong mall. Pero bago pa man maabot ng shop assistant ang scanner, biglang nawala ang damit mula sa kamay ng babae. Bumalik ito sa mga kamay ni Luna. Hoy, napasinggal ang naka-Chanel. Bakit mo inaagaw ang damit ko? Kalma lang si Luna, pero mas matalim ang tono niya ngayon. Hindi ba sabi mo, hindi pa pag-aari ng kahit sino hanggat hindi pa nababayaran? So pwedeng agawin, pero ikaw lang ang may karapatang gumawa nun. Ikaw. Gigil na sana ang babae, pero bigla siyang natigilan. Napatingin siya sa mukha ni Luna at halos matulala. Luna Windsor, ikaw ba si Luna? Tila may nakita siyang aliw, agad niyang hinaila ang kasama niya. Wendy, tingnan mo kung sino ito. Yung Promding Windsor, andito, nakikipagagawa ng damit sa akin. Napakunot-noo ang kasama, si Wendy Jean. Luna Windsor, paano? Tinapunan niya ng tingin ang babae sa harap niya. Maluwag ang buhok sa likod, pulidong makeup, at isang light purple na dress na walang brand pero eleganteng tumatak sa personalidad nito. May dignidad at tindig sa bawat kilos niya. Siya nga yun, kahit kailan, ang Promdi ay mananatiling Promdi. Sabing may kumpiyansang nakapamaywang si Kendra Hudson. Nagbago man ang itsura, basura pa rin ang panlasa. Tinimbang ni Wendy si Luna mula ulo hanggang paa. Totoo ngang si Luna ito. Noong araw, kahit hindi pangit si Luna, wala siyang alam sa pananamit. Lagi siyang mukhang lusyang, mali ang sukat ng damit, out of style ang kulay, at peking brand pa. Bakit siya bumibili ng pambatang damit? May narinig ka bang nagpakasal siya? Baka anak ng kung sinong lalaki. Malay mo, nabuntis bago ikasal. Di ba nga si Yuan iniwan siya kasi nangaliwa raw siya? Nagpalitan pa ng mga masasamang komento ang dalawa bago tuluyang naalala ni Luna kung sino sila. Kendra Hudson at Wendy Jean.
Mga kilalang social era at ka-close ni Snow at ang dalawa sa pinakamatitinding ng Lay sa kanya noon. Narinig niyang maganda raw ang buhay ng napangasawa ni Kendra at agad itong nagkaanak, kaya mas naging matapobre. Si Wendy naman ay may fiancé na galing sa pamilyang may pangalan. Hindi niya inakalang makakabanggapan niya ang mga babaeng ito at sa children's section pa talaga. Mukhang hindi pa rin nila alam na nasa showbiz na siya ngayon. At dahil ayaw niya ng eksena, hindi na niya pinatulan ang dalawa. Miss, pakiring up na lang ito. Wika niya sa shop assistant. Kahit pa mukhang mga taong hindi dapat kinakalaban ang dalawa, malinaw naman na si Luna ang unang pumili. Kaya agad inisikaso siya ng shop assistant. Pero nang i-swipe ang card, nagkaproblema. Medyo naalanganan ng sales lady. Pasensya na po, miss. Wala na pong sapat na balanse sa card ninyo. Ha? Napakamot si Luna. Saka lang niya naalala, noong nakaraang buwan lang ay pinalitan niya ng imported ang makina ng paborito niyang motor. Kaya pala halos wala nang laman ang account niya. Biglang sabog sa tawa si Kendra. Hahaha, Diyos ko, nakakatawa ka. Nagastang mayaman, wala palang pambayad. Umirap si Wendy. Akala ko naman nag-improve siya pagkatapos mag-aral sa abroad. Mukhang uwak pa rin pala. Hindi kailanman magiging swan ang isang uwak. Lalo pang lumaki ang ulo ni Kendra. Miss, bigay niyo na sa akin ang damit. Yes, madam. Agad namang lumapit ang shop assistant para kunin ang damit mula kay Luna. Pero hindi niya ito binitiwan. Hoy, sigaw ni Kendra. Wala kang pambayad, inaagaw mo pa rin. Akala mo ba nasa probinsya ka pa rin, ha? Tahimik lang si Luna. Habang mahigpit pa rin ang hawak sa damit, iniabot niya sa shop assistant ang isang item mula sa bag niya. Isang black card. Ito na lang ang gamitin mo. Sa totoo lang, handa naman talagang bayaran ni Luna ang damit sa simula. Plano niya ito bilang regalo para kay Little Bun. Hindi niya inasahan na mapapahiya pa siya ng ganun. Pero sobrang niyang nagustuhan ang outfit. At ang ideya na mapupunta ito kay Kendra ay tila kasing dumi ng damit na kinahuhumalingan ng babae. Kaya sa huli, wala na siyang nagawa kundi kunin ang black card na binigay sa kanya ni Lucas para pambayad. Paglabas ng card, tumigil ang mundo. Napatingin ang shop assistant at ang dalawang babae sa hawak ni Luna. Bagamat bihasa na sa mga mamahaling customers, natigilan pa rin ang shop assistant. Isang sulyap lang at alam na niya na ito ay black card. Si Kendra at Wendy, kahit hindi pa nakakahawak nito, ay pamilyar sa itsura. Natural lang sa mga social era ang magkaroon ng alam sa mga ganitong bagay. Ang King of Cards ay isang limitless black card na kakaunti lamang ang meron sa buong mundo. Hindi ito pwedeng i-apply, iniimbitahan lamang ang 1% ng platinum cardholders na may pangalan sa politika, industriya, o showbiz. Kahit mayaman ka, kung hindi ka inimbito, wala kang tsansa. Nanigas ang mukha ni Kendra. Napakabilis ng shift ng ekspresyon niya. Fake siguro yan. Miss, siguraduhin mong totoo yan ha. Pilit niya, habang lumulunok sa sobrang inis. Kahit paminsan palang nakita ng shop assistant ang ganitong card sa personal, ay maingat niyang tinanggap ito at sinimulang i-swipe. 10 segundo. At isang malasikat ng araw ng ngiti ang lumitaw sa mukha ng shop assistant. Agad siyang yumuko ng halos 90 degrees. Miss, bayad na po. Ipapabalot ko na ito para sa inyo. Salamat, mahinahong sagot ni Luna, sabay kuha ng bag. Tahimik. Walang naglakas loob magsalita. Nakatitig lang si Kendra at Wendy sa kanya na parang nakakita ng multo. Agad lumakad palayo si Luna, may bitbit na dignidad at pagkapanalo. Pero habang nakatanaw sa papalayong likod niya, feeling girl, malamang kabit lang yan ng matandang mayaman. Iritadong bulong ni Kendra, nagngingit-ngit. Oo nga, akala niya dahil lang may anak siya, makakapasok na siya sa alta. Balang araw, papahiyain din siya ng legal wife. Sabat naman ni Wendy. Sa paglabas niya ng children's section, nadaanan ni Luna ang menswear habang pababa ng escalator. Ayun, ang paboritong brand ni Lucas. Simple, matikas, puro itim, puti, at abo. Malinis pero makapangyarihan. Pero may isa pang brand na bagong sikat. Mas bata ang estilo, mas malalakas ang kulay at mas modern. Napakagatlabi si Luna habang pinagmamasdan ang display. Bigla siyang napaisip. Iregalo ko na rin kaya kay Lucas. Sa totoo lang, tipikal ito sa babae. Magpaplanong bumili lang ng sapatos tapos maya-maya, may bag, accessories, at bagong damit na rin. Tapos na siyang mamili para kay Little Bun. Ngayon naman, na-excite siyang baguhin ng pakonti-konti ang estilo ni Lucas. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aalinlangan, sinunod niya ang bugzo ng damdamin, binili niya ang kulay sapphire blue na suit sa mannequin. Katulad ng kulay ng damit na binili niya para kay Little Treasure. Kabanata 54. Samantala, sa opisina ng CEO ng Ford Corporation. Nakikinig si Lucas sa report ni Lucian nang umilo ang kanyang phone. Dalawang notification. Pagbukas niya, bank alert pala. May gastos gamit ang card niya. Si Luna. Ngumiti si Lucas. Tahimik, kontrolado, pero totoo. Napansin agad ni Lucian ang pagbabago sa mukha ng kapatid. Oy, text ba yan ni future sister-in-law? Tanong niya na may halong kilig. Hindi. Sagot ni Lucas, pero ang ngiti sa labi niya ang sumagot sa lahat. Hindi. Lalong naguluhan si Lucian. Dahil sa kuryosidad, agad itong sumandal at nagtangkang sumilip sa screen ng phone ng kapatid.
Expenses notification lang yan, hindi naman income notification, bakit parang may kilig ka pa? Habang tinitingnan niya si Lucas, parang may lumalabas na init sa mata ng lalaki, kaya naman nagpatuloy siya sa pagbibiro. Nakakakilig na ba yan? Mga lalaki talaga, pag in love, walang kalatoy-latoy. Si Lucas naman, tahimik na ngumiti, hindi na tinugon ang parang batang tinig ng kapatid. Habang nagbabasa ng mga reports, parang lumalabas ang kaunti niyang ligaya, parang hindi niya kayang itago. Sup, men in love are impossible to understand, he thought. But somehow, he couldn't help but feel pleased. Pagkauwi sa gabi, bitbit ni Luna ang kanyang mga napamili pabalik sa tahanan ng mga Ford. Pagkakita sa matandang mayordomo na nagdidilig ng mga bulaklak sa may pintuan, agad siyang lumapit at bumati, Lolo Butler, nasaan si darling little treasure? Suot ng mayordomo ang isang maayos na swallowtail coat at kagalang-galang na bowtie. Pagkakita kay Luna, magalang itong ngumiti, Miss Luna, nakabalik na po kayo. Nasa hardin si Little Young Master at abala sa pagguhit. Nagdo-drawing siya, sige, hindi ko muna siya iistorbahin. Nasa naman si Mr. Ford? Nasa itaas po ang eldest Young Master. Sige, salamat, masiglang umakyat si Luna. Tinitigan ng matandang mayordomo ang masiglang anino ng dalaga habang may halong pagkalito sa damdamin. Sa panahong nakasama nila ito, kahit pag-aano siya kaingat sa simula, hindi niya napigil ang mahulog ang loob sa dalaga. Maganda ito, at magaan ang loob ng mga tao sa kanya dahil sa pagiging magiliw at matamis magsalita. Pero ang higit na kahanga-hanga, marunong siyang magpakatino, kahit kailan, hindi siya nagpahiwatig ng intensyong lampasan ang nararapat pagdating kay eldest Young Master. Sa totoo lang, tila wala rin siyang pakialam sa pagpapapansin. Kadalasan pa nga, parang wala siyang interes na alagaan ang sariling imahe. Madaling makita kapag ang isang babae ay may gusto sa isang lalaki. Maaaring may tago ito sa loob ng 1 o 2 araw, pero kalaunan, lilito at lilito din ang totoo. Ganoon din sa mga lalaki. Kapag may pagtingin, hindi rin ito may tatago ng matagal. Maaaring hindi alam ng iba, pero nasaksihan niya ang lahat mula simula hanggang ngayon. Malinaw sa kanya na may gusto si eldest Young Master sa dalagang ito. Ang silid panauhin na tinutuluyan niya ay personal na pinadisenyo ni eldest Young Master. Mula sa kumot, kortina, hanggang sa aparador na puno ng damit at accessories, lahat iyon ay pinili mismo ni Lucas. Hindi lang yun, sa unang araw pa lang ng pagdating ng dalaga, ipinasa na nito sa kusina ang listahan ng mga pagkain gusto niya. Tuwing gabi na huli itong umuwi, laging may nakahandang pagkain para sa kanya. Marami pang maliliit na detalye na hindi na niya kayang isa-isahin. Kahit pa siya ang tagapagligtas ni Little Young Master, tila sobra-sobra naman ang ginagawa ni eldest Young Master. Kung ang dalagay galing sa matinong pamilya at magkaayos sila ng ugali, marahil ay hindi ito masamang bagay. Mula nang tumira si Miss Windsor sa bahay, naging mas masigla si eldest Young Master, at pati si Little Young Master ay unti-unting lumuluwag ang loob. Nag-matured na silang mag-ama sa kanyang harapan, kaya natural lang na matuwa siya sa mga pagbabagong iyon. Ngayon, hindi niya kinatatakutan kung may masamang intensyon si Luna. Ang inaalala niya, baka nga wala itong intensyon kahit kaunti. Sa itaas, halos hindi mapigil ni Luna ang kasabikan niyang ibahagi ang mga napamili, kaya't diretsong binuksan ang pintuan ng silid ni Lucas. At doon, sa isang iglap, bumungad sa kanya ang tanawin ng hubad na balat. Basa pa ang buhok ni Lucas at wala siyang saplot sa pangitaas. Isang puting tuwalya lang ang nakapulupot sa kanyang baywang, habang dahan-daang dumadaloy ang mga patak ng tubig pababa sa matitigas niyang abs. Isang eksenang mahirap iwasan ang tingin, kaya imbes na pumikit, nanlaki pa ang mga mata ni Luna. Kahit pa may trauma siya sa mga lalaki, hindi ibig sabihin hindi na niya kayang humanga sa kagandahan ng mga ito. Marahil ay bunga ng matinding sakit na dinanas niya noong pagtaksilan siya. Hindi niya namalayang unti-unti siyang nagbago. 5 taon na ang nakaraan. Noon, konserbatibo siya't madaling mamula kahit lalaking nakasandok brief lang. Maliban kay Yuan, bihira siyang makipag-usap sa mga lalaki, at kahit gaano pa sila kaguwapo, hindi siya natitinag. Lumipas ang 5 segundo bago siya natauhan. Mabilis siyang tumalikod at tinakpan ang mga mata gamit ang mga kamay na puno ng paper bags. Sorry, nakalimutan kong kumatok. Mababang natawa si Lucas, bahagyang paus ang tinig, kasalanan ko rin. Nakalimutan kong i-lock ang pinto. Sa totoo lang, hindi niya talaga iyon nakakalimutan. Simula nang tumira roon si Luna, ni minsan ay hindi na niya inilock ang kanyang pinto. Hinahanap mo ba ako? Sandali lang, magbibihis muna ako. Sa maikling pero maalab na titig ng dalaga, tila ba nagliyab ang bawat pulgada ng kanyang balat. Mabuti na lang at agad itong tumalikod, kung hindi, baka tuluyan nang bumigay ang kontrol niya, lalo na sa bahaging kusa ng tumugon. Papalapit na siya sa aparador upang kumuha ng damit nang biglang sumigaw si Luna mula sa likuran. Huwag ka munang magbihis. Hindi inaasahan ni Lucas na ganitong klaseng request ang gagawin ni Luna. Kitang-kita sa mukha niya na napamaang siya sandali bago tumitig sa likod ng dalaga. Tumaas ang tono ng boses niya ng bahagya, bakit? Bagamat masaya siyang tuparin ang ganitong kahilingan mula sa dalaga. Nang mapansin niyang maraming posibleng ibig sabihin ang sinabi ni Luna, agad niyang itinama, huwag kang magkamali ng intindi. Ang ibig kong sabihin, bumili ako ng damit para sa inyo habang namimili kanina, gusto mo bang subukan muna? Kung susubukan mo ngayon, hindi mo na kailangang magbihis ulit. Ayos, di ba?
Nagulat si Lucas nang marinig iyon, at halos hindi makapaniwala sa pabor na ibinibigay sa kanya, bumili ka ng para sa akin. Akala niya ay para kay Little Treasure ang mga binili ni Luna. Oo, pero, ginamit ko ang card mo. Nahihiyang niyapos ni Luna ang kanyang ilong, sana ay ginamit ko ang sarili kong pera kasi regalo ko ito kay Little Treasure. Nakalimutan ko na bumili nga pala ako ng bagong engine ng bike ko noong nakaraang buwan, kaya wala na akong pera sa card ko. Kaya, ang tanging option ko ay ang gamitin ang card mo. Anyway, habang dumadaan ako sa isang tindahan, nakita ko ang isang men's outfit na bagay sa binili ko kay Little Treasure, kaya hindi ko na napigil ang bilhin din. Ganoon ba, bagamat hindi ito eksklusibong para sa kanya, sapat na upang mapasaya siya. Tinanong ko sa sales lady, kung maaari mong isauli kung hindi mo magustuhan. Pwede naman daw, kaya, magbihis ka na at tingnan kung magugustuhan mo. Hikayat ni Luna. Hindi nagatubili si Lucas, magugustuhan ko ito. Ikaw ang bumili, at ito ang unang beses na binilhan mo ako ng damit. Paano ko hindi ito magugustuhan? Hindi mo pa nakikita ang itsura. Bulong ni Luna habang medyo umatras, inabot ang isa sa mga paper bag sa kamay niya at ibinigay ito sa kanya. Tinanggap ni Lucas ang bag, binili mo lang ba ng damit si Little Treasure at ako? Wala ka bang binili para sa sarili mo? Napalunok si Luna, ubos na ang pera ko, kaya maghihintay na lang ako ng sahod bago ako mamili uli. Malapit nang magsalita si Lucas upang imungkahi na gamitin na lang niya ang card niya, nang biglang ilabas ni Luna ang black card mula sa bag. Oh, tama pala, ibabalik ko na ito sa'yo. Ang saya ko nang ginamit ko ito. Gusto ko sanang ihampas ang isang babae kanina na gustong agawin ang mga damit na napili ko. Napabuntong hininga na lang si Lucas at sinabi, itago mo muna. Madalas akong abala at wala akong panahon para mamili para kay Little Treasure. Kung makakita ka ng mga bagay na bagay sa kanya, bilhin mo na lang. Siyempre, magiging masaya ako kung matulungan mo akong mamili para sa kanya. Napakahalaga pala ng tiwala mo sa fashion sense ko. Basta huwag mo lang sana akong pagbibigyan ng sobra pagkatapos mong sukatin ang damit. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Luna at kinuha uli ang card, ibabalik ko ito sa iyo pag alis ko. Magbihis ka na, mauna na akong lalabas. Nasa kalagitnaan siya ng paghakbang nang bigla siyang hawakan mula sa likod ng lalaki. Napatalon si Luna sa gulat. Nais sanang lumingon, ngunit nang maalala na nakatawal lang si Lucas, hindi niya magawang lumingon at tanging ang posisyon na may hawak siyang kamay mula sa likod ang napanatili. Anong nangyari? Hinigpitin ni Lucas ang pagkakahawak sa manipis na palso ni Luna. Luna, mas gumaling na si Little Treasure ngayon. Hindi na siya umaasa sa iyo at mas naging masunurin kaysa dati. Hindi ka na niya istorbohin, hindi ka na niya gagambalain sa trabaho. Ang gusto lang niya, makita ka araw-araw, at maghintay na makauwi ka. Talagang masaya siya na alam niyang natutulog ka lang sa katabing kwarto. Alam ko na wala na akong dahilan para ipagpatuloy ang pananatili mo, pero bilang isang ama, hindi ko magawa ang lahat para kay Little Treasure. Sana, magpatuloy ang saya niya ng mas matagal pa. Bigyan mo na lang siya ng 3 buwan. Pagkatapos nun, hindi na kita pipilitin pa. Sa loob ng 3 buwan, maaari mong tratuhin ang bahay na parang sarili mong tahanan. Gawin mo ang gusto mo, at hindi mo na kailangang mag-alala. Okay lang na magmura kapag galit, kumain ng durian o bawang, at mag-inom sa bar hanggang madaling araw. May isa lang akong hiling. Sa loob ng 3 buwan na yon, maaari bang magpakita ka ng konting disiplina? Huwag ka na lang magdadala ng lalaki sa bahay, okay lang ba? Sa umpisa, labis na natouch si Luna at halos mapaiyak. Pero sa dulo, parang gusto niyang magtapon ng 3 lito ng dugo. Bakit kaya parang si Lucas pa ang mas malambing, magulang at masunurin na asawa, at siya naman ang naging walang kwentang asawa na gumugol sa kalaswan? Kabanata 55. Nagngingit-ngit si Luna, Lucas, sigurado ka bang gusto mong magpatuloy mag-usap sa ganitong kalagayan? Pwede ba tayong mag-usap kapag nakapagbihis ka na? Kasi kung hindi, mahihirapan siyang mag-focus, talaga. Oo, narinig niyang tugon ni Lucas mula sa likuran niya. Parang isang nahalayang preso, dali-daling tumakbo si Luna palabas ng kwarto. Natural na mabulaklak si Lucas. Ilang saglit lang at natamaan siya nito sa kanyang mga mahinang bahagi, lalo na sa mga salitang may kinalaman kay Little Treasure. Ngunit kung magpapatuloy siya sa ganitong sitwasyon, at 3 buwan pa, pakiramdam niya hindi na ito naaangkop. Habang naguguluhan siya tungkol dito, may isang bagay na malambot na tumama sa kanyang mga binti. Pagtingin niya, nakita niyang tumakbo palapit si Little Treasure at niyayakap ang kanyang mga binti tulad ng dati. May dala pa itong drawing sa kamay. Bumaba si Luna para yakapin ang munting bata. Darling, tapos na ba ang drawing mo? Tumanggo si Little Treasure. Anong ginawa mong drawing? Pwede bang tignan ni tita? Agad na inabot ni Little Treasure ang drawing sa kanya. Nang makita niya ito, halos mapuno ng luha ang kanyang mata. Katulad ng dati, siya ang paksa ng drawing. Maliwanag at parang panaginip ang mga kulay na ginamit. Nakahiga siya sa maliit na kama, hawak ang isang libro sa kamay. Ngunit si Little Treasure ang nag-drawing nito mula sa kanyang pananaw, nang siya'y nakahiga sa tabi at pinapanood siya mula sa ibaba. Sa buong drawing, ramdam ang saya at kasiyahan ni Little Treasure tuwing siya'y nakadikit sa kanyang tagiliran, nakataas ang ulo at nakikinig sa kanya habang nagsasalaysay ng kwento. Darling, ang ganda ng drawing mo. Lalong napabilis ang tibok ng puso ni Luna. Kailangan niyang huminga ng malalim bago muling kumalma. Hinalikan niya sa noo ang munting bata, pagkatapos ay masayang sinabi, bumili si tita ng bagong damit para sa'yo, gusto mo bang subukan?
Nagningning ang mga mata ni Little Treasure at tumango. Nang matapos matulungan ni Luna si Little Treasure na magbihis at naghahanda ng hanapin si Lucas, lumabas si Lucas mula sa kanyang kwarto suot ang bagong damit. Sigurado si Luna sa pagpili ng damit para kay Little Treasure, pero hindi siya ganon kakampante sa pagpili ng damit para kay Lucas, dahil hindi pa niya siya nakikitang magsuot ng ibang kulay kundi itim, puti, o gray. Bukod dito, medyo eye-catch ang sapphire blue. Ngunit nang makita si Lucas, natulala si Luna. Ito, parang perfect na perfect sa kanya. Akala niya hindi magmamatch ang damit, o baka hindi maganda ang estilo, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito kaganda ito sa kanyang katawan. Talaga namang bumagay ito sa kanyang malapad na balikat, makitid na bewang, at mahahabang mga binti. Pinakamahalaga, ang kanyang usual na seryoso at mabigat na aura ay biglang naging magaan at maliwanag. Parang mas bamata siya. Nagtaka si Lucas nang makita ang hindi matago-tago pagkagulat sa mga mata ni Luna. Kamusta? Agad tumango si Luna, sobrang cool mo. Parang kung may itim na bulaklak sa bulsa mo, pwede na kitang pakasalan. Napahinto si Lucas saglit, medyo may kakaibang paraan ng pagkomplemento ng babaeng ito. Little Treasure, hindi ba't cool si Daddy? Hindi ba? Tanong ni Luna sa munting bata, nakamukha ni Lucas. Bagamat hindi masyadong gusto ni Little Treasure ang kanyang daddy, hindi niya maiwasang aminin na mas maganda ang hitsura ng kanyang daddy sa ganitong suot kaysa sa mga madidilim na damit nito. Kaya't tumango siya. Agad binigyan ni Luna ng thumbs up, hindi ko inakala na ganito kaganda ang fashion sense ko. Siyempre, CEO Ford, bagay sa iyo ang lahat ng kasuotan. Pero, sa tingin ko, dapat mas madalas kang magsuot ng ganitong maliwanag na kulay. Masaya ang mga empleyado kapag nakikita kanila, at magiging mas produktibo sila sa trabaho. Narinig ni Lucas ang bagay sa iyo ang lahat, at hindi niya maiwasang ngumiti. Sige, basta makita mong may angkop, bilhin mo para sa akin. Okay, ako nang bahala. Tinapik ni Luna ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa. Habang tinitingnan ng mag-ama, isa na mataas, isa naman ay maliit, mas lalong tumaas ang excitement niya. Hindi ko na kayang pigilan. Talaga namang gusto kong kuhanan kayong dalawa ng mga larawan. Bilasin niyo at pumunta kayo dito. Magtabi kayo, magdikit ng konti, magkahawak kamay. Pinamunuan ni Luna ang bawat galaw ng mag-ama, iniaayos sila sa mga pose na magkamatch. Habang kinukuhanan niya ang mga ito ng larawan, lalong naging adik si Luna. Parang naging fangirl siya. Sa maliit na hardin sa balkonahe ng study room, walang tigil siyang kumuha ng maraming litrato ng mag-ama. Tumayo si Lucas sa tabi niya at lumapit upang tignan ang mga larawan. Binigyan siya nito ng papuri, maganda ang pagkakakuha. Nakangiting iniiwas ni Luna ang kamay, medyo okay lang ang photography skills ko. Cellphone pa nga lang ginamit ko. Dahil ang galing-galing niyo magsuot ng model look at ang ganda ng background, bawat kuha ko parang pelikula. Oo nga pala, Lucas, may WeChat ka ba? I-add kita at ipadadala ko sa iyo ang mga pictures. Gusto ko sanang sabihin ito kanina pa, pero sino pa ba ang nagtitext-text ngayon? Ang hirap gamitin. Sa susunod, turuan mo naman si Little Treasure kung paano gamitin ang WeChat. Ako, oo, hanapin mo lang ang numero ko. Naramdaman ni Lucas na mabuti na rin at pina-register siya ni Lucian sa WeChat. Username mo lang Lucas Ford. Ang boring. Puno ng biro na sinabi ni Luna habang ina-add siya sa friend list. Itinaas ni Lucas ang kilay at naghanap ng username ni Luna. Nang makita niya ito, nagulat siya nang mabasa ang gamit niyang username. My Lonely Empty Loss. Bakit parang kakaiba ang username na ito? Ano kaya ibig sabihin ito? Gusto sanang itanong ni Lucas, ngunit natakot siyang bakas lang ito sa internet at baka mailantad ang generation gap nila tulad ng nangyari nung nakaraan. Kaya, pinili na lang niyang manahimik. Pagkatapos nilang mag-friend, ipinadala ni Luna lahat ng mga picture sa kanya. Nang matanggap ni Lucas ang mga larawan, hindi niya napigil ang mapansin na ang personal na signature quote ni Luna ay, "Isang araw, dadalhin ko ang espada at papatayin ang lahat ng taksil na aso sa mundo." Hindi nakaimik si Lucas, pinipigilan din ang pagtawa. Matapos ipadala ang lahat ng pictures, napansin ni Luna na may kakaibang tingin si Lucas sa kanyang signature quote. Napanganga siya sa hiya at nag-explain ng awkward, yung signature ko yun nung dumaan ako sa isang katangahang feast nung high school. At lagi kong nakakalimutan baguhin. Grabe ba? Natawa si Lucas ng konti, okay lang. Dumating din ang araw na siya ang magpapabago ng signature na ito. Tungkol naman sa username ko, Martian language yan. Uso yan online dati. Medyo nakakagulat nga ngayon, pero nasanay na ako. Tamad na akong palitan. Paliwanag ni Luna habang kinakamot ang ulo. Hindi masama, pwede mo bang palitan ang username ko ng katulad ng ganyan? Tanong ni Lucas. Iniisip mong okay lang yun. Nashock si Luna sa pananlili ni Lucas. Oo, seryoso ang ekspresyon ni Lucas. Kaya, tutulungan kita mag-isip. Hindi na sana sinabi ni Luna, ngunit nangako na siya. Hindi niya kayang imaginein ang magiging reaksyon ng mga kaibigan ni Lucas kung palitan nito ang username at gawing Martian language. Siguradong magiging isang malaking eksena. Salamat. Kabanata 56. Bihira lang mag-login si Lucas sa WeChat. Nang mag-login siya ngayon, napansin niyang may mga mensahe na sa kanilang family group chat. Tiningnan niya at nakita niyang nagrereklamo ang kanyang mga magulang sa kanilang mga kamag-anak na hindi pa nila nakikita ang kanilang apo, dahil ang kanilang panganay na anak daw ay kamakailan lang nakatagpo ng babae at nagiging seryoso sa pagpapakasal. Kaya't hindi na lang nila siya maistorbo at dumaan sa bahay.
Habang nagrereklamo, medyo mayabang ang tono nila. Ha ha ha, ang panganay namin, interesado na sa isang babae. Isang babae. Hindi alam ni Lucas kung matatawa o malulungkot sa mga sinabi ng magulang. Nang matanggap niyang ito, nag-upload siya ng mga pictures na ipinadala ni Luna sa group chat. Matapos ang ilang segundo, sumabog ang buong family group chat. Ang unang naging reaksyon ng lahat ay ang hari ng walang imot na si Lucas ay bigla na lang nagpakita sa group chat ng pamilya. Pangalawang reaksyon nila, Diyos ko, parang lumabas lang mula sa magazine ang mag-amang ito. Gusto nilang lahat agawin si Little Treasure at iuwi sa sarili nilang bahay. At gusto rin nilang ay-alok ang mga anak nilang babae sa kasal. Kung hindi lang ipinagbabawal sa modernong lipunan ang pag-aasawa ng malalapit na kamag-anak, baka nag-suicide mission na ang karamihan sa mga kamag-anak na may anak na babae para lang maisakatuparan ito. Omo, ang gwapo ng anak ko, at ang cute ng apo ko. Halos hindi na alam ni Madam Ford kung sino ang uunahing purihin. Lucas, sino ang pumili ng suot mo at ni Little Treasure? Was it that young woman you like? Isang tingin pa lang ni Madam Ford, alam na niyang hindi galing sa anak niya ang estilo ng damit na iyon. Oo, alam ko na, hindi mo kayang pumili ng ganitong klaseng damit. Tignan mo ang kulay, buhay na buhay. Ang ayos, hindi tulad ng laging madilim at boring mong mga damit. Pati si Little Treasure, pinagsusuot mo rin ng kung ano-anong walang kulay noon. Wala na talagang duda, kailangan na talaga ng isang babae sa bahay niyo. Siya rin ba ang kumuha ng mga litrato? Hindi na rin nakatiis si Old Master Ford. Oo, isang matipid na salita ulit mula kay Lucas. Hindi masama, malinaw na natuwa si Old Master Ford. Bata pa lang si Lucas ay ayaw na nitong magpalitrato. Si Little Treasure naman, mas matindi pa. Kaya sobrang bihira ng mga litrato nila, lalo na yung magkasama pa. Kaya tahimik na sin Avenue ni na Madam at Old Master Ford ang buong set ng larawan. Grabe, ang future sister-in-law ko ay malupit. Napasuot kanya ng kulay na ganyan at napapost ka pa sa harap ng camera. Binilhan kita dati ng kulay na halos ganyan din at halos isumpa mo ang taste ko. Si Lucia na ang nagbigay ng commentary. At dahil binanggit na ni Lucia ng future sister-in-law, hindi na nakatiis ang mga extended family members. Nag-umpisa silang magtanong kung anong pamilya ba galing ang babaeng gusto ni Lucas. Dalawang salita lang ang sagot ni Lucas, private matter. Ang ibig niyang sabihin personal kung buhay to. Walang makikialam. Dahil doon, lahat ng nagpaplanong mag-imbestiga ay bigla na lang natahimik. Si Lucas ang pinuno ng buong pamilyang Ford. Parang isang emperador ang awtoridad niya. Nasa kanya ang dangal, karangalan, at respeto ng buong pamilya. Kaya bawat salitang binibitawan niya ay parang kautosang hindi pwedeng labagin. Ngayon, may isa pang taong nakakita ng mga larawan at chat sa group chat. Si Dave. Walang korupsyang nakatitig sa linyang, was it that young woman you like? Matagal niya iyong pinanood, tapos agad niyang minessage si Luna. Luna, ikaw ba ang kumuha ng litrato ni na Lucas at Little Treasure? Oo, paano mo nalaman? Nakita mo ba kami? Naalala ni Luna na wala ring eksenang kukunan si Dave ngayong araw. Naisip niyang baka sumulpot na naman ang makong na to. Ipinost yun ng tito ko sa group chat ng pamilya. Lahat sila nagpapapuri. Agad namang natuwa si Luna at mabilis na nag-type, hahaha, talaga. Pinuri ba nila ang kuha ko? Halos ibato na ni Dave ang cellphone niya sa inis. Pwede bang doon ka tumingin sa punto? Ano ba kasi dapat kong tingnan? Gusto sanang sabihin ni Dave na, si Lucas mismo ang umamin sa group chat na yung babaeng gusto niya ang kumuha ng mga litrato. Pero naisip niyang ilang beses na niyang sinabi yan kay Luna, at palagay niya hindi pa rin ito sapat na ebidensya. Malamang, siya pa ang mapagbalingan. Kaya bigla niyang binago ang usapan. May eksena tayo bukas, huwag kang mail late. Kailan ba ako na late? Kising-sin yun kung matutuloy. Kapag naamoy ko ang bawang o durian mula sa'yo, yari ka sa akin, gets mo? Matapos magpalipat-lipat ng isip, sa huli pinuntahan ni Luna si Lucas matapos ang hapunan. Tahimik ang balkonahe, at hindi nagmamadali si Lucas. Nakapwesto lang siya roon, tila mapagpasensyang naghihintay sa magiging sagot ni Luna. Humugat ng malalim na hininga si Luna, saka tumingin sa lalaking nasa tabi niya. Sa wakas ay buong determinasyong sinabi niya, Lucas, tungkol sa sinabi mo, pinag-isipan ko na. Papayag akong manatili ng 3 buwan pa, pero pagkatapos nyon, kailangan ko na talagang umalis. Kahit wala namang nangyayari sa pagitan nila, mukhang kainahinala pa rin para sa isang dalagang walang asawa na tumira sa bahay ng ibang lalaki. Madali iyong pagmulan ng mga maling akala. Salamat, napabuntong hininga si Lucas. Ngunit sa kabila ng mahinahong ekspresyon, isang aninong madilim ang dumaan sa kanyang mga mata. May shooting ka bukas? Tanong niya. Napabuntong hininga rin si Luna at tumanggo. Oo. Napansin ni Lucas ang hindi komportableng ekspresyon ng babae. Bakit? Mahirap ba ang eksena bukas? Napahawak si Luna sa kanyang baba at samando sa railing. Hindi naman siya mahirap, kising-sin lang naman. Pero, kasama si Dave. Ang problema, baka hindi ko mapanatili ang karakter ko. Paano kung sa kalagitnaan ng eksena, hindi ko nakayanin at masapak ko siya? Baka mauwi pa sa blooper. Kising-sin, bahagyang naningkit ang mga mata ni Lucas. Alam naman niyang may ganitong eksena sa pelikula, pero pilit niya itong iniiwasan sa isip. Ayaw niyang dumating ang puntong hindi na niya mapigil ang sarili at makagawa ng isang bagay na maaaring kamuhian siya ni Luna. Biglang naalala ni Luna ang isang bagay at napalapat ng kamay sa noo. Oo nga pala,
Lucas, may isang bagay akong gusto kong pasalamatan ka. Ano yun? Tanong ni Lucas, medyo wala sa sarili. Nalaman ko lang kamakailan na si Second Young Master Ford pala ang nagdagdag ng investment sa pelikula. Kaya ibig sabihin, ikaw ang nag-utos na gawin akong second female lead, di ba? Salamat talaga. Taos pusong nagpasalamat si Luna. Buti na lang at hindi mo ako sinisi sa ginawa ko. Hindi naman ako ganun. Marunong naman akong tumano ng utang na loob. Walang anuman, naging convenient lang. Pero ang totoo, ginawa niya ang lahat para kay Luna. Ang tunay na naging convenient ay si Dave. Sinubukan ni Luna iparating ng buong linaw ang pasasalamat niya. Kahit na naging convenient lang, malaking tulong pa rin sa akin yun. Hindi sapat ang salamat lang. Ganito na lang, sa susunod na day off ko, ipagluluto ko kayo ni Little Treasure. Madalas kasi tinatamad akong magluto para sa sarili ko, pero marunong talaga ako. Kung hindi lang ako napasok sa showbiz, baka chef na ako ngayon. Ngumiti si Lucas, aabangan ko yan. Kabanata 57. Kinabukasan. Pagdating ni Luna sa shooting location, agad niyang napansin ang kumpol ng mga babae malapit sa set. At sa gitna nito, isang mapusyaw na gintong ulo ang kapansin-pansin. Isang tingin pa lang, alam na niyang si Dave yun, kasama ang grupo ng babaeng tagahanga nito. Automatikong lumihis ng daan si Luna para umiwas. Pero bago pa siya makalayo, bigla siyang nakarinig ng isang sigaw mula sa crowd. Ah, si Luna Windsor. Sa loob-loob niya, lagot, at agad na inangat ang kamay para takpan ang mukha. Pero hindi niya inasahan ang sumunod na pangyayari. Ang buong grupo ng mga babae ay pumila, yumoko, at sabay-sabay nagsabi, sorry po. Matapos humingi ng tawad, sabay-sabay silang tumingin kay Luna na may kislap sa mata, saka nagsalita ng sabay-sabay. Miss Luna, sorry po talaga, mali ang akala namin. Huwag niyo po kaming kamuhian. Kailangan niyo pong ipagpatuloy ang pagganap kay Gongsun Lee. Tama, ang galing-galing niyo po. Sobrang love namin yung acting niya ni Dave. Pinanood ko po yung 10-second scene niya ni Dave ng paulit-ulit buong araw. Halos malula si Luna sa inaasal ng mga babae. Napatingin siya ng likas kay Dave. Lumapit si Dave upang ipaliwanag na may kalakip na kasiyahan sa mukha. Hindi ba't naglabas si Director Gozon ng mga highlights ng pelikula? Isa sa mga clips na ipinakita ay yung bondage scene na kinunan natin noong nakaraan. Pagkatapos nun, nagbago sila mula sa mga anti-fans at naging mga pinakamalalaking tagahanga mo. Talagang tuwang-tuwa sila na makita akong binubuli. Ah, kaya pala, sumagot si Luna na medyo naiintindihan ang sitwasyon. Talaga nga namang bihirang mangyari na ang mga tagahanga na labis na humahanga sa kanilang mga idolo ay magtatangkang makipag-ugnayan sa kanila sa totoong buhay, dahil maliit lang ang tsansa nila. Kaya't ang mga pelikula at palabas ang nagsisilbing pagkakataon para maipahayag nila ang kanilang mga pantasya. Kung ang isang babae ay makikipag-eksena sa isang lalaki na idolo ng marami, ang unang reaksyon ng karamihan ay ang selos. Lalo na kung ang babae ay hindi magaling umarte, magkakaroon ng pakiramdam na ang idolo nila ay inaapi. Pero sa kabaligtaran, madalas ay magpapanggap ang mga tagahanga na sila ang kasama ng kanilang idolo sa eksena at makakaranas ng kasiyahan mula rito. Ganito ang nangyari kay Luna. Dave, narinig namin na marami kayong intimate scenes. Totoo ba yun? May kissing scene ba kayo? Tanong ng isang fan na puno ng excitement. Tumaas ang kilay ni Dave. Oo, sa katunayan, may isa kami ngayon. Ah, sumabog ang kasiyahan mula sa mga fans. Makikita ba namin? Pwede ba? Pwede ba? Sigaw ng mga batang babae, sabay-sabay. Bukas ang shooting namin, kaya baka makita nyo mula sa bakod. Pero medyo malayo, kaya baka hindi nyo kami makita ng malinaw, sagot ni Dave. Okay lang, nakaprepare kami. Isa-isa nilang inilabas ang mga binoculars. Wala nang masabi si Luna. Sa sobrang dami ng mga tao na nanonood, dumagdag pa ang pressure sa kanya na para bang isang bundok. Sa break room. Hindi napigilan ni Luna na itanong, speaking of the kissing scene, anong eksena yon? Ang daming nangyaring pagbabago sa schedule at hindi ko na maalala kung anong eksakto. Tiningnan ni Dave ang script, excited na nag-flip ng pahina. Yung eksena na may mga lanterns, tinanong ko yung director kagabi. Naalala ni Luna ang plot, yung sa Lantern Festival. Hindi ba't yun yung unang halik ni Gongsun Lee at Ziyang Wei? Oo, yun, sagot ni Dave, tapos bigla siyang lumapit kay Luna at inamoy-amoy siya ng maingat. Naalala mo ba yung sinabi ko kahapon? Wala ka bang kinain na bawal? Pinigil ni Luna ang kanyang galit at tinapik siya. Ganyan ba ako kababaw para sa'yo? Hindi ko ba tinitingnan ang sarili ko bilang isang profesional? Kung may mangyaring hindi maganda, pupunta ako sa director. Biro ni Dave, tiningnan siya ng may pagdududa. Madami na siyang beses na nalamangan ng babae kaya't hindi na siya maniniwala kaagad. Nag-roll ng mata si Luna, pwede ba? Adult na ako, hindi na ako magtuturo-turo gaya ng bata. Nagham si Dave at lumingon, hindi na kita kakausapin. Mag-aaral na ako kung paano ko gagampanan yung eksena. Isang mabilis na galaw at tinulak ni Luna ang upuan ni Dave. Anong pag-aaralan mo? Ako naman ang mapipilitang halikan ka dun. Halika nga, may tanong ako sa'yo. Si Dave ay napahawak sa ulo. Oh fuck, paano ko kaya ay research kung paano pilitin halikan? Akmang kakatukan na ni Luna si Dave nang lumihis ito ng pwesto. Ano ba ang plano nila kay Gia? Tanong ni Luna, hindi pa rin alam kung anong nangyari sa aktres. Siyempre, papalitan siya. Narinig ko kay Lane na isang artista mula sa Golden Age Entertainment ang ipapalit. Mukhang isang bagong singer. Maganda siya,
Pero wala siyang acting experience. Malamang medyo mahirap siyang panoorin. By the way, narinig mo ba ang nangyari kay Gia Queen? Ano nga ba nangyari? Tanong ni Luna, nalilito. Ano pa ba? Laking gulo nito. Nalaman ng asawa ng sugar daddy ni Gia. Pinahanap siya ng asawa at pinahubad sa kalsada, tinambangan, at ipinagkalat na kailangan niyang umalis sa capital o papatayin siya kapag nagkita pa sila. Noong una, nag-alala ako na baka mangyari rin yun sa'yo pagkatapos niyang ma-cornered, pero mukhang hindi ko na kailangang mag-alala. Habang nagsasalita si Dave, napansin niyang parang may mali. Luna, bakit parang ang lahat ng nangyari ay sobrang smooth? Sa puntong iyon, narinig nila ang boses ng director mula sa labas. Luna, Dave, magbihis na kayo. Kayo na ang susunod na eksena. Sa puntong ito, nagsisimula ng maggabi, tamang-tama ang liwanag, at ayos na ang set na pinaghirapan ng props team. Lahat ng mga aktor ay nakapwesto na. Pagkatapos magbihis ng costume, naramdaman ni Dave ang kaba, isang pakiramdam na bihira niyang maranasan. Bagamat may nakaraan silang relasyon ni Luna, hindi pa nila kailanman nahawakan ang isa't isa, lalo pat hindi pa sila naghalikan. Hindi niya naisip na ang unang halik na matatamo niya mula kay Luna ay hindi sa panahon ng kanilang relasyon, kundi sa gitna ng isang eksena sa pelikula. Habang humihinga siya ng malalim upang makontrol ang emosyon, isang malakas na puwersa ang tumama sa likod niya. Nakasuot ng isang stylish na costume at may ponytail, niyakap siya ni Luna sa balikat ng pabirong paraan. Anong ginagawa mo, Blondie? Hindi ka ba kinakabahan? Pakibitiwan ako, hindi ako kinakabahan. Mas marami pa ang kissing scenes ko kaysa sa dami ng kanin na nakakain mo. Sinadyang itinulak ni Dave si Luna, dahil ang balikat na yakap-yakap ni Luna ay parang nasusunog. Dumating naman si Direk Gilbert na may alalahanin sa mukha, hindi namin kayang alisin ang lahat ng hindi kaugnay na tao sa set, okay lang ba kayong dalawa? Karaniwan, kapag ganitong klase ng eksena, sinisigurado nilang wala ang mga hindi kinakailangang tao para hindi magdulot ng kaba o awkwardness sa mga aktor. Tumanggo si Luna, okay lang ako. Sabi nga ni Senior Dave, mas marami pa siyang kissing scenes kaysa sa dami ng kanin na nakakain ko, kaya tiyak hindi siya kakabahan. Tumawa si Direk Gilbert, kung ganun, simulan na natin. Binigyan pa niya sila ng pahinga, dahil ito ang pinaka-importanteng halik sa buong pelikula, medyo mataas ang pamantayan ko. Pero dahil ngayon pa lang kayo nang nagkatrabaho ni Dave, okay lang kung hindi niyo agad makuha, unti-unti lang, at okay lang din kahit mag-take tayo ng ilang beses. Nang marinig ni Dave na pwede nilang subukan ang eksena ng ilang beses, umikot ang labi niya. Hindi siya nakaramdam ng kaluwagan, kundi ng kabang lumalakas. May mali sa kanya ngayon. Kissing scene lang naman, bakit parang tumitibok ang puso niya ng mabilis? Walang nakapansin ng maliliit na high-definition camera drones na paikot-ikot sa itaas nila. Sa kalsadang 100 meters mula sa set, tahimik na nakaparada ang isang itim na kotse. Nata 58. Sa loob ng sasakyan, ilang video streams mula sa set ang ipinapakita sa screen ng backseat. Si Lucas ay nakasuot ng dark-colored suit, at ang kanyang damit ay nakabottle lahat. Ang mahahabang daliri niya ay nakatukod sa kanyang noo. Ang liwanag mula sa screen ay nagre-reflect sa kanyang mga madilim na mata habang pinagmamasdan ng batang babae sa screen, hindi nagsasalita. Si Lucia naman ay paminsang titingin sa bintana, paminsan naman ay titingin sa screen ng sasakyan. Nakaharap siya kay Lucas, at ang ekspresyon niya ay puno ng kalituhan. Bro, sigurado ka bang ganito na lang? Papanoorin mo lang ba sila nang wala kang gagawin? Bakit hindi ka na lang tumigil sa bahay para hindi ka maghirap pa? Ano, gusto mo bang magpaka-torture? Tinutok ni Lucian ang kanyang mga mata sa kanyang kuya, na animoy nababalot ng mga sinag ng dapit hapon. Hindi siya sumabog na tahimik, kaya't kami rin ay mamamatay ng tahimik. Bakit parang may masamang kutob ako? Lumaki siya kasama si Lucas kaya't kilalang-kilala niya ito. Mukhang malamig at mayabang sa panlabas, ngunit sa totoo lang, may malalim na possessiveness siya sa lahat ng sa tingin niya ay kanya. Simula nang dumating si Luna, palagi niyang ipinapakita ang pinakamainit at pinakamagandang mukha kay Luna. Pero alam ni Lucia na hanggat may gusto si Lucas, walang bagay na hindi niya makakamtan. Ang kabutihang ipinapakita ni Lucas ay parang isang pader ng pangangalaga, ngunit sa likod nito. Ang ganitong fasade ay hindi matibay. Alam niyang may tamang pagkakataon na magwawala ito at ang lahat ay babangga sa isang pagsabog. Sa mga nakaraang araw, hindi na siya mapakali. Nang malaman niyang nakipag-date si Dave kay Luna, halos pawisan siya ng marami para sa batang iyon. Arg, kung anak ko lang si Dave, balang araw, kailangan ko siyang bigyan ng babala. Nagsimula na ang pagkuha ng eksena. Ang mga nagtitinda ng makukulay na parol at mga palaisipan ng parol ang nagsisilbing dekorasyon sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga tao sa paligid ay abala, may mga hawak na parol, at ang buong kapaligiran ay puno ng tawa at kasiyahan. Katatapos lang hilahin ni Gongsun Lee si Jiang Wei palabas ng ospital kung saan siya nakatambay para mag-alaga ng mga pasyente. Ang kamera ay sumunod sa kanilang mga hakbang, nakatutok sa mga batang magkasama, mabilis na tumatakbo sa kalsadang binigyan ng liwanag ng mga parol sa Chang'an. Ang eksena ay sobrang ganda, hindi kayang ilarawan ng mga salita. Wala masyadong sinasabi sa eksena. Ang focus ay nasa tanawin at sa mga pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng mga pangunahing karakter. Punong-puno ng kasiyahan si Gongsun Lee. Bagamat nagatubili si Jiang Wei sa simula, nahawa din siya sa kasiyahan ng batang babae, at magkasama nilang tinahak ang mataong kalsada.
Pagkalipas ng ilang sandali, biglang napansin ni Jiang Wei na hawak pa rin ng batang babae ang kamay niya, kaya't nagsimula siyang magpumiglas. Sa halip na bitawan siya, mas lalo pang pinigilan ni Gong Sanli ang kamay niya at hindi pinayagang pakawalan. Malinaw ang ekspresyon niya na nagsasabi, itong kamay na hawak ko. Nagmamadaling nagsalita si Jiang Wei, Miss Gongsun, magtigil ka na. Magkaibang kasarian tayo, may mga hangganan. Nagkunot ang noo ni Gong Sanli at tinanong siya, ikaw talaga, Jiang Wei. Kung mawalan tayo ng ugnayan, paano na? Kung mawalan tayo ng ugnayan, hayaan na. Nagmamadaling sagot ni Jiang Wei. Jiang Wei, ikaw. Galit na itinulak ni Gong Sanli ang kamay niya at mabilis na sumama sa mga tao sa kalsada. Habang pinagmamasdan ni Jiang Wei ang pulang damit ni Gong Sanli na unti-unting nawawala sa loob ng masa, nagsimulang maging aligaga ang ekspresyon niya. Kamakailan lang, kumakalat ang balita sa kabisera na may isang mang-aabuso ng kababaihan na naglilibot sa kalsada. Maraming kabataang babae ang nawawala. Sa gulo sa kalsadang iyon, isang babae lang si Gong Sanli. Ano kung mangyari iyon sa kanya? Sa mga sandaling iyon, tanging si Gong Sanli na lang ang inaalala ni Jiang Wei. Nakalimutan niya ito pala ay isang matalino at maliksi na batang babae. Kahit makatagpo pa siya ng mga abuso, tiyak ay magiging malas pa ang mga abuso sa kanya. Sinundan ng kamera si Jiang Wei habang magkasunod niyang hinahanap si Gong Sanli sa kalye. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, biglang may humaplo sa balikat niya. Paglingon niya, nakita niyang isang tao na nakasuot ng maskara ng demonyo ang nakatayo sa harap niya. Binanggit nito sa masayang tono, Dr. Jiang, ako ba ang hinahanap mo? Nang marinig ni Jiang Wei ang pamilyar na boses ng batang babae, hindi na niya napigil ang sumaya at mabilis na niyakap si Gong Sanli. Halatang nagulat si Gong Sanli sa kilos ng karaniwang konserbatibong si Jiang Wei at nanatili siyang nakapako sa kanyang pwesto. Sa susunod na eksena, si Gong Sanli ang magtutulak upang halikan si Jiang Wei. Ang mga fans na nanonood mula sa malayo ay sobrang excited at hindi humihinga, titig na titig sa eksena, at hindi makapaghintay para sa unang halik ng dalawa. Alam nilang magiging ganap na maganda ito batay lamang sa kanilang imahinasyon. Ngunit sa parehong oras, may isa pang nagpipigil ng hininga. Ang taong ito ay si Lucian Ford, na nakaupo sa isang itim na kotse. Si Lucian ay nagsisiksik at dumidiin sa bintana upang lumayo ng kaunti sa kanyang kuya. Natatakot siya kaya pinipilit niyang ipikit ang mga mata dahil hindi niya kayang patagilid na panoorin pa ito. Hindi siya makapaniwala na mananatili lang ang kanyang kuya na walang gagawin. Ang temperatura sa loob ng sasakyan ay parang bumaba ng yelo nang hawakan lang ni Luna ang kamay ni Dave at nang magyakap sila. Paano na kaya kung talagang maghalikan sila? Sigurado, magbubuhos na ng dugo sa mga susunod na sandali. Habang pinag-iisipan ni Lucian ang mga senaryo, hindi niya kayang maintindihan kung paano ang kanyang kuya ay makakapidyo sa eksenang ito nang hindi ikagagalit ni Luna. Si Lucian, na matinding nag-aalala, dahan daw ang sumilip sa screen ng sasakyan. Napatitig siya nang makita niyang dahan daw ang tinanggal ni Luna ang maskara, tinitigan si Dave ng may pagmamahal, at pagkatapos ay niyakap ang leeg ni Dave upang hilahin siya palapit. Tapos na, may isa na siguradong mamamatay. Habang patuloy ang paghihirap ni Lucian sa mental na agonya, biglang nawala ang lahat ng mga makukulay na parol sa background. Parang ang galit na nakatago ng kanyang kuya ay nagdulot ng pagkawala ng liwanag. Ang katahimikan nito ay nakakakilabot. Kabanata 59. Ulan. Ang mga sigaw ng alarma ay umabot mula sa mga tao sa paligid. Dahil ang mga makukulay na parol ay yari sa papel at pandikit, at karamihan sa mga lotus lantern ay nasa bukas, agad itong naapektuhan ng ulan at nawala ang mga ilaw ng parol. Si Luna, na sana ay sisimulan na ang halik, ay biglang huminto sa lahat ng galaw dahil sa biglaang pagbabago. Instinctively, iniangat niya ang isang kamay upang takpan ang kanyang ulo, bakit bigla na lang umulan? Hay, oo, bakit parang may mga yelo? Si Dave ay sobrang nervyos na halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nang mapilitan silang ihinto ang eksena, halos mawalan siya ng malay dahil sa paghampas ng hangin sa dibdib, peste. Hindi ba't tagtuyot ang panahon ngayon? Wala nang ulan sa mga nakaraang buwan. Ang init-init pa ng panahon, paano pwedeng magyelo? Sa kotse, may nakasimangot na ekspresyon si Lucian. Ulan. Ayos lang naman ang panahon kanina, paano nga ba umulan? Sandali, nang marinig ang tunog ng mga hailstone na tumatama sa bubong ng kotse, napansin ni Lucian na may yelo pa. Biglang pumasok sa isip ni Lucian at tumingin sa kanyang kuya na walang pakialam, nakasimangot at hindi apektado sa lahat ng nangyayari. Napakagat siya sa labi, grabe, gumawa ka pa ng ulan. Bro, anong klaseng Diyos ka ba? Tapos, nilagyan mo pa ng yelo. Nang makita niyang tumigil na ang pagkuha ng eksena, parang hamupa ang tensyon sa paligid ni Lucas. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang manipis na labi, drive. Opo, eldest young master. Sinimulan ng driver ang makina at sa dilim ng gabi, tahimik na umalis ang kotse. Si Direk Gilbert ay hindi inaasahan na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Patuloy na pinipiga ang kanyang mga kamay. Kung nakapagpatuloy lang sila sa pagkuha ng eksena, magiging perpekto sana ito. Kalimutan na lang, ang daan patungo sa kaligayahan ay puno ng pagsubok. Tigil na muna tayo for the day. Pero huwag kayong aalis, mga katim. Mag-dinner tayo mamaya, hindi natin nabigyan ng welcome dinner si Dave nung nakaraan, kaya't ngayon na lang tayo mag-celebrate. Sigaw ni Direk Gilbert sa buong crew.
Habang may mga drama sa set kamakailan, ang pagtitipon para sa dinner ay makakatulong para magkalakas-lakas ang mga nasaktan na damdamin ng mga tao. Bigla, ang mga tao na kanina ay tinatamaan ng kalungkutan dahil sa biglaang pagbabago ng panahon ay agad na nag-recover ang spirits nila. Lahat sila ay nagsigawan ng kagalakan. Si Dave ay sumigaw ng walang kagalakan, malinaw na hindi maganda ang mood. Si Luna ay naghagis ng towel sa kanya, anong klaseng ekspresyon yan? Nalulungkot ka ba dahil hindi kita pinilit halikan? Wala kang kwenta, hindi lang ako masaya dahil kailangan kong ulitin ang eksenang yon kasama ka. Tinanaw siya ni Dave, tapos nagbigay ng warning na tingin, wala ka bang problema mamaya, ha? Wala, anong problema? Habang nagsasalita, nagpadala si Luna ng mensahe kay Lucas, tulad ng dati. Si Dave ay lihim na nagmasid sa cellphone niya, tinitingnan ang ipinapadala ni Luna, at bigla niyang napansin na may kakaibang nangyayari, Little Luna, kailan ka nagpalit ng nickname mo sa WeChat? Ang nickname niya noon ay, My Lonely Empty Lost, at ngayon naging, Little Sugar Luna. Ah, dahil kay Lucas, sagot ni Luna. Naningkit ang mga mata ni Dave, si Lucas ang nagpabago sa iyo. Binago mo ito dahil sinabi niyang gawin mo. Yung nickname mo na ginamit mo ng matagal at hindi ko mapilit na palitan, binago mo agad nung sinabi niyang palitan. Inirapan siya ni Luna, huwag kang magpanik, hindi siya ang nagpabago, okay. Bakit mo binago? Kasi hindi siya nagpabago, at sinabi pa niyang okay lang ang nickname ko, gusto nga niyang tulungan ko siyang magpalit ng nickname na katulad nun. Hindi kimek si Dave, peste, may skill talaga ang tito niya sa pang-aakit. Lahat ng bagay na ito, ginagamit pa. Nagpabuga ng hininga si Luna, okay lang kung ako na matapang na tao, ay may ganitong nickname. Pero siya, CEO pa ng malaking kumpanya, hindi ko kayang magbago ng nickname niya na para bang alien na lang. Nahirapan pa akong kumbansihin siya na luma na ang Martian language, kaya't pinilit ko na lang palitan. Si Luna ay tamad mag-type, kaya nagpadala na lang siya ng voice message, Mr. Ford, may dinner kami ng crew ngayong gabi. Pwede ba kitang abalahin at sabihin huwag na maghintay si Little Treasure sa akin para maghapunan? Isang, whoosh, ang narinig at agad siyang nakatanggap ng reply mula kay Lucas, isang voice message din. Pinindot ni Luna ang voice message at narinig ang malamig pero maalagang boses ni Lucas mula sa cellphone, okay, mag-enjoy ka. Luna Windsor, tinawag siya ni Dave nang may pang-iinis. Ano? Hindi ka lang bulag, pati ba naman pandinig mo, nawawala na rin. Hindi mo ba napapansin na may kakaibang tono yung ginagamit ng tito ko kapag kausap ka? Dave, gusto mo bang magka-problema? Matapos ang isang malalim na paghinga, nagpa siya si Dave na wag nang magsalita. Hehe, Little Luna Windsor, maghintay ka na lang. Mamaya, tiyak na makakakita ako ng pruweba na magpapaniwala sa'yo. Mas mabuti kung maniwala ka. Kabanata 6 na po. Sa Grand Pearl Hotel, halos lahat ng mga tao sa crew ay dumating na para sa dinner. Pati na rin sina Snow at ang ibang mga aktor na walang eksena na kinailangan ay dumating na rin. Malugod na sinalubong ng lahat si Dave, at naging mainit ang atmosfera sa loob ng private dining room. Matapos ang 3 rounds ng inumin, biglang tumayo si Amy at kinuha ang baso ng alak. Luna, may pagkakamali ako sa'yo noong nakaraan. Itataas ko ito bilang paghingi ng paumanhin at pagpapasalamat ko sa'yo. Amy, sobra ka naman sa kabutihan. Sagot ni Luna, tinungga ang natirang alak sa kanyang baso bilang tugon. Nagpalakpakan ng lahat, at kasunod nun, maraming mga tao ang nag-toast kay Luna. Hindi tumanggi si Luna sa kahit isang toast at nasettle lahat ng alitan sa pamamagitan ng pag-inom. Habang nakikita ni Luna na maayos ang pakikisalamuhan niya sa mga tao sa crew, nagsimula ng ngumiti si Snow ng may kasiyahan, sabi ko sa inyo, hindi ganong klase ang junior ko. Nang malapit nang magtapos ang dinner, isang payat na tao ang kumatok at pumasok. Young Master Sullivan. Narito si Young Master Sullivan. Honey, anong ginagawa mo dito? Nang makita ang bagong dating, agad na sinalubong siya ni Snow ng masayang ekspresyon. Sa isang sulok, agad na nagising si Dave na medyo lasing. Ang tingin niya ay parang apoy habang tinatitigan ang lalaking nakasuot ng puting suit na pumasok at may maayos na aura. Si Yuan Sullivan. Siya ba ang Yuan? Na ayon sa chismis, ito ang tanging lalaki na niyayakap ni Luna na kanyang minahal. Bilang isang perpektong boyfriend, palaging naruroon si Yuan sa mga okasyon kung saan kailangan ni Snow ng suporta. Sa puntong ito, nakakapit si Snow sa braso niya at binabati ang lahat ng may ngiti, kumakain kami dito ng ilang mga kaibigan at narinig ko na nandito kayong lahat. Mag-order lang kayo ng gusto niyong kainin, ang dinner na to ay sa akin. Nagsigawan ng lahat ng masaya. Wow, sobrang yaman ni Young Master Sullivan. Parang lagi na lang tayong nakakapit kay Snow. Di na kami magiging magalang. Sa sandaling ito, isang malamig na hininga ang narinig mula sa isang sulok. Ito ang welcome dinner ko, bakit ikaw pa ang magtatrottle sa akin? Ako ang magbabayad sa dinner na to. Siguro dahil nakatagpo na ng isa pang ex ni Luna, hindi na itinago ni Dave ang galit. Palaging sensitibo ang mga lalaki sa galit ng ibang lalaki. Nang makita ito, agad na napansin ni Yuan ang hindi magandang ugali ni Dave, pero patuloy pa rin siyang ngumiti ng may mainit na ekspresyon habang nagsasalita, kung welcome dinner ito ni Mr. Thompson, hindi siya dapat magbayad. Tama, kami na ang magtatrottle, sumang-ayon si Snow. Anong hospitality? Lumaki siya sa kabisera, ha? Hindi niya sila kailangan bilang mga host.
Nais sanang magtampo ni Dave gamit ang kanyang kalasinggan, nang biglang pinisil ni Luna ang balikat niya mula sa likod at bumulong sa kanya, bobo ka ba? May isang lalaki na may mas maraming pera kaysa sa may utak, bakit hindi mo siya gamitin? Hayaan mo siyang magbayad. Nang marinig ito ni Dave, mas lalo siyang nainis. Sigurado ka bang hindi ka nagsasalita para sa kanya? Yan ang ex-lover mo, ha? Tumaas ang kilay ni Luna, ikaw rin naman, ex-lover ko rin. Little Luna, huwag mong ilihis ang usapan. Lalong sumama ang loob ni Dave habang nakikinig. Sa isip niya, paano mo ako matatawag na ex kung ganyan? Paano mo ko may kukumpara sa childhood sweetheart mong si Yuan? Sa panaginip mo nga, pangalan niya pa rin ang binabanggit mo. Napabuntong hininga si Luna, sige na, hindi ko na babaguhin ang usapan. Gusto mo bang ibulgar sa lahat ang naging relasyon natin at nang sa amin ni Yuan sa kaguluhan mong yan? Kailan ba siya matututo? Kailan siya tatanda at magiging mas mature kahit kaunti lang? Sa wakas, natahimik si Dave. Kung gusto mong ikaw ang magbayad ng dinner, bahala ka na, pabirong sagot ni Dave, halatang wala sa mood. Samantala, si Yuan naman, napakunot ang noo habang pinapanood si Luna na bumulong kay Dave. Ako lang ba, o may kakaiba talaga sa kanila? Parang hindi lang basta magkatrabaho ang turingan nila. Habang nakatitig si Yuan kay Luna na parang nawala sa sarili, mahinang hinailan ni Snow ang braso niya para makuha ang atensyon niya. Honey, nadala mo ba yung sinabi ko? Bumalik si Yuan sa ulirat. Oo. Pagkasabi nito, inabot niya kay Snow ang isang bangkos ng imbitasyon. Bukas ang birthday ni Snow. Sana makapunta kayong lahat sa birthday banquet niya. Ha, bukas birthday ni Miss Snow. Kailangan nating pumunta. Sigurado akong magarbo yung party ni Miss Snow, hindi pwedeng palampasin. Nginitian sila ni Snow ng matamis habang isa-isang namimigay ng imbitasyon. Pagsapit sa turn ni Luna, hindi niya nakalimutang magbigay ng paalala, Junior, kailangan mong pumunta, ha? Tahimik lang si Luna habang iniikot-ikot ang baso ng alak at tinititigan ang pulang likido sa loob, walang ekspresyon ang mukha. Pagdating kay Yuan, hindi siya gumalaw. Huwag mo na akong bigyan. Hindi ako pupunta. Medyo nanigas ang ngiti ni Snow pero agad ding bumalik sa pasweet na ekspresyon. Busy ka ba bukas, Dave? Pwede mo bang i-reschedule kahit sandali lang? Gusto talaga kitang makasama. Please. May ilang fans ni Dave sa circle of friends ni Snow, kaya ipinangako niya sa mga ito na makikita nila ang idol nila sa party. Karamihan sa mga lalaki, hindi kayang tumanggi sa ganyang klaseng lamang. Pero hindi kasama si Dave roon. Napatingin siya kay Snow na may bahid ng pagkainis sa mata. Hindi ko pwedeng ilipat, birthday din ng kaibigan ko bukas. Pagkasabi nito, bahagyang tumingin siya kay Luna. Tahimik lang si Luna, uminom ng alak at walang sinabi. Ang sakto naman. Pareho pa kami ng birthday ng kaibigan mo. Dapat sobrang importanteng tao siya sa'yo, ano? Sayang naman. Pero kung maaga matapos ang party niya, welcome ka pa rin sa party ko kahit anong oras. Overnight ang celebration namin. Ani Snow, kunwari mabait at maunawain. Putya, hindi ko man lang napilit si Dave pumunta. Blanko tuloy ako sa harap ng mga kaibigan kong fans niya. Sino kaya yung kaibigan niya? Pati birthday, pareho pa sa akin. Teka lang. Tumingin si Snow kay Luna, halatang may gumugulo sa isip. Naalala niya bigla, pareho nga pala sila ng birthday ni Luna. Ibig sabihin, bukas din ang birthday nito. Hindi kaya si Luna ang tinutukoy ni Dave. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Takeshi Wang na ang last-minute investor ay si Lucian. At sinabi rin ng tatay niya na pinakiusapan daw ng investor ang direktor na huwag tanggalin si Luna bilang second female lead. Bakit kaya si Lucian, ng Golden Age Entertainment, ay pilit na ipinapasok si Luna sa project? Kung tama ang hinala niya, at may deeper relationship nga sina Luna at Dave, malamang si Dave ang nag-impluwensya sa management ng Golden Age para suportahan si Luna. Kung ganoon nga ang nangyari. Ang Luna na yon, baka naman nasulat na niya si Dave.